Ano ang kalagayan nitong Kataganugan ng unang panahon? Ano ang kalagayan sa ngayon? Ano magiging kalagayan sa dating na panahon? Noon at ngayon, ang kalagahan ng pag-unawa sa kasaysayan ng Pilipinas. Mga kabataan, andyan na pala kayo. Hayaan niyo akong magkwento sa inyo ngayong araw. Ako nga pala si Lola Basyang at magkukwento ko sa inyo ng kapupulutan niyo ng aral at kayo ay magiging isang inspirasyon sa inyong mga kapwa kabataan. Iyon ang kinakailangan sa panahon natin ngayon. Ang aking kwento ay tungkol sa pagsakop ng Espanya sa Pilipinas. Noong unang panahon, may isang manlalayag na natagpuan ang Pilipinas at siya ay nagngangalang Ferdinand Magellan. Kayraming manlalayag noon na naglalakbay sa iba't ibang bansa upang makahanap ng mga yaman. Noon, ang sukatan ng kapangyarihan ng isang bansa ay ang dami ng ginto na kanilang pagmamay-ari. Kaya't hindi sila sumuko sa pagsakop sa Pilipinas kahit na namatay na si Ferdinand Magellan at ang 27 misyonaryo na kasama niya. Dahil sa mga alitan na naganap sa Pilipinas, ano kaya ang mga alitan na yun? Itinatag na ang Pilipinas bilang kolonya ng Espanya simula noong Abril 1565 sa pamumuno ng kauna-unahang Gobernador General na si Miguel Lopez de Legazpi. Makaraan ng 6 na taon hanggang sa natalo na ni Miguel Lopez de Legazpi si Raha Tupas sa Cebu noong Hunyo 24, 1571 ay opisyal na itinatag ang Maynila bilang punong lungsod ng Espanya. Ang Maynila ay ang pinakasukat na lungsod na madaling makakakuha ng supply ng pagkain mula sa rice lands ng Central Luzon at isa sa pinakamalapit na daungan upang makipagkalakalan sa iba't ibang bansa. Pinangalanan ang bansang ito na La Islas Filipinas, hango kay King Philip II ng Spanya. At doon na nagsimula ang lahat. May tanong ba kayo mga kabataan? Bakit nga ba tayo sinakop ng mga Espanyol? Ang layunin ng Espanya sa pagsakop sa Pilipinas ay 3. Ano kaya ang mga ito? God, gold, at glory. English no? Ano kaya ang mga ito? Una ang God, ang Diyos. Upang mapalaganap nila ang Kristyanismo sa iba't ibang bansa. At kalaunan ay hindi nila namamalayan na nais na rin nilang mapalaganap ang Kristyanismo sa mga Indyo. Gold, upang madagdagan ang kanilang pag-aaring yaman at magkaroon ng bahagi sa mga spice trades na gaya ng paminta, bawang, luya at cinnamon. Isa kasi ito sa mga yaman noong unang panahon at hindi lahat ng bansa ay may ganito. Glory naman ay upang mapalaganap ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng pananakop at mapalawak at mapadali ang kanilang mga koneksyon sa mga iba't ibang bansa gaya ng China at Japan para rin maipahatid nila ang kanilang misyon bilang isang Kristiyanong misyonaryo. Naintindihan niyo ba mga kabataan? Sagot? No quiero más. No quiero más. Ako'y natalo laban sa mga Dutch.
At tinalo din ako ng hangal na Oliver Van Noort na yan. Nagtana ng nagre-rebelde kong anak sa isang mahababang uri at mahirap na sundalo. Isinulat ko ang Sucesos de las Islas Filipinas para ipagmalaki ang mga nakamit na gawa ng aking pinakamamahal na bansang Espanya. Ang pagdiskubre namin, ang mga gandang epekto ng aming pananakop, at ang malaking sibilisasyon sa isla ng Pilipinas, ang isa sa aming kayamanan na hindi kayang gawin ng mga ibang bansa. Kami ang naghahari sapagkat kami malalakas. Isang malaking utang ng mga Indyo ang kapalaran na mayroon sila mula sa dakilang kaharian at sa mga paganong tao na nakapalibot sa mga isla. Upang mapakita na kami ang nagbigay ng ilaw sa kadiliman ng mga Indyo, kami ang lumago sa musmos ng kalagayan dati. Kinasasaya namin ang pagtulong sa mga Indyo. Noong pre-colonial period, ang Japanese ay isa sa important neighbors ng Pilipinas. Yung Japanese traders pupunta sila sa Pilipinas like Cagayan, Pangasinan, and Maynila para mag-conduct ng trade deals. At nagtuloy-tuloy ito hanggang sa panahon ng Spanish colonization. Ngunit may pangyayari noong 1574, may isang Chinese corsair ang nagngangalang Limaong ang muntik na sumunog sa Kamaynilaan. Bago pa siya, naapula at nagapan ng Spanish at Filipino forces. May balita rin na tinulungan ng Japanese mercenary ang tangkanyang pananakop. Noong 1580s naman, ni-raid ng Japanese Hugo pirates ang Cagayan. 1582, pinadala ng Gobernador General ni si Peñalosa si Juan Pablo de Carion para makipagtil or paalisin ang mga Japanese pirates sa Cagayan. Nagkaroon ng labanan sa pagitan nila at sa huli ay napalaya sa mga ito. Sabi nga nila noong taong 1580s ay isa sa crucial time ng Spaniards. At isa sa dahilan nito ay ang Tondo Conspiracy. Late 1587, sinimulang planuhin at pag-usapan ang Tondo Conspiracy. Ang Tondo Conspiracy ay tinatawag rin Conspiracy of the Maharlikas. Ito ang planong pagre-revolusyon ng Maynila Noble Class laban sa Spanish rule. Pero natapos ang 15-month plan sa pag-aaklas noong October 1588, nang nalaman nila na sila ay tinraidor ni Sir Ralph. Nagkaroon rin ng inconmedia sa Pilipinas. Ang mga Spaniards, sinati nila ang archipelago sa madaling pamahalaan at pinagkalooban ng mga lupa ang pinagkakatulang opisyal, local elites at simbahan. Noong 1593, inabisuhan si Antonio Morgan na siya ang napili bilang tenyente ng Gobernador General sa Pilipinas. Taong 1594 to 1604, nanungkulan sa Pilipinas, hawak ang pangalawa sa makapangyarihang posisyon sa kolonya. 1600, sinurize ng Dutch ang Pilipinas. Napahiya si Morgan noon kasi siya ang tenyente noong panahon na iyon at tungkulin niya protektahan ng Pilipinas. Para sagipin ang kanyang nasirang imahe, sinulat niya ang Sucesos de las Islas Filipinas. Nakasulat ito sa Spanish, kaya hindi nababasa ng mga Pilipino noon. Noong panahon na iyon ay tanging elite lamang at edukado ang nakakapagbasa. Napaka-rare ng aklat na ito at sinabi nga ni Blumentritt ay kakaunti lamang ng silid-aklatan ang mayroon nito at tinuturing ito kang pantay ng Inca treasure. Andyan na pala ulit kayo mga kabataan, hindi kayo nagsasalita. Hayaan yung magkwento ulit ang inyong Lola Basha. Kukwento ko sa inyo kung mayroon nga ba tayong sariling kultura bago pa dumating ang Espanya sa Pilipinas. Malaki ang paniniwala ni Rizal na may sariling kultura at sibilisasyon na ang Pilipinas bago pa dumating ang mga Espanyol noong 1521 bago pa nila tayo matagpuan. Hindi nila tayo isinalba mula sa barbarismo
at hindi na kailangan pa ng sibilisasyong hatid nila. Hatid nga ba nila ito? Mas malaki pa sana ang magiging yaman ng Pilipinas kung hindi dahil sa kanilang pananakop. At ang hatid nila nito sa atin ay dugot pawis. Ang kanilang pananakop ay isang hindi katanggap-tanggap. Ito ang mga ebidensya na ayon kay Dr. Jose Rizal. Sabi niya ay tayo ay maunlad na bago pa man matagpuan ng mga Espanyol ang isla ng Pilipinas. Una, metalurhiya. Magaling na ang mga Indio noon pa man sa paggawa ng malalaking kanyon. Mayroon na ring sukat na 2,000 tonelada ang nagagawang barko sa shipbuilding industry noon. Naniniwala ba kayo? May ugnayan na rin sa pakikipagkalakalan sa bansang China at mayroon na rin mga sistema ng sariling pagsulat at mga literatura. Ngunit noong unang panahon ng kolonyalismo ng Amerika sa bansa, magpasa hanggang ngayon ay sinasabing na wala ang mga sistemang ito. Sistema ng pagsulat at literatura na wala raw dahil ipinagkalat ng mga misyonaryo. Kristiyanong misyonaryo na isa itong gawa ng demonyo. Ginigiit ni Jose Rizal na sinira ng lahat ng Espanyol kung ano ang atin. Totoo nga ba ito? Sinasabi ng karamihan ay exaggerated ang iba sa mga ipinagsusulat ni Jose Rizal sa anotasyon na kanyang ginawa. Maaaring mas ginamit niya ang imahinasyon kaysa sa mga totoong ebidensya. Isa sa mga patunay ay noong Hunyo 26, 1587 ay nagsulat si Gobernador Vera para sa Viceroy ng Mexico. Ang sabi ay, I cannot find who knows how to found cannons. Wala raw siyang mahanap na kayang gumawa ng mga kanyon. Totoo nga ba si Panday Pira? Totoo nga ba ang malalaking barko? Inaksi nga ba ng Espanyol ang ating sistema ng pagsulat at literatura? Hindi naman daw iyon totoo sapagkat noong 1573 ay nakasulat sa librong Christian Doctrine in the Tagalog language ang ating lengguwahe. Isa pa ay ang palayok na tinaguriang National Treasure ng Katangan, Batangas dahil nakasulat dito ang mga pre-Hispanic characters. Sabi nila ay ipinreserba pa nga ng mga Kristiyanong misyonaryo ang ating kultura. Alin nga ba ang totoo? Anong sa tingin niyo? Kakaunti lamang ang mga nakasulat na literatura tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. Kadalasan, ang mga sumusulat pa nga ng mga ito ay mga Spanish Chronicles. Kadalasan, ang mga nakasulat ay ang tungkol lamang sa kasaysayan ng Espanya sa Pilipinas. Ngunit wala talagang kasaysayan ng Pilipinas. Madalas, ang mga nagsusulat ay mga binibigyan din ng paglaganap ng Kristyanismo at kabutihang dulot nito, at pati na rin ang alamat ng mitolohiya na sa Pilipinas kaysa sa tunay na pagkatao ng mga Indio. Philippines would be grateful to you if you will write a complete history of our country, judged from impartial criteria. I believe that you are the only one who can do it. I have the courage for this, but I do not know enough. I have not read as many books about my country, and the Spanish libraries are close to me. Furthermore, my time is needed for other things.
and everything I say will always be suspected of having been inspired by a partisan spirit. But you would be read as an impartial judge. You have no selfish interest. You do not have to amend historical truth, neither for the sake of Filipinos nor the Spaniards. And you could contemplate the past in cold blood like an outside observer. I think that you are the man best equipped for this task. Maraming mahalagang pangyayari na ganap sa panahon ni Rizal. Si Rizal ay isa sa mga lumaban para sa kalayaan ng bansang Pilipinas sa mamamagitan ng pluma at tinta. Sa panahon ni Rizal, laganap ang paghihirap at pag-aalipusta ng mga Espanyol sa mga Pilipino, tulad ng pang-ahari sa mga Pilipina at pagsapilitang paggawa ng mga katutubong Pilipino. Sa panahon ni Rizal, laganap ang mga abuso ng mga praile. Ang mga praile ang mayroong pinakamataas na posisyon sa lipunan. Sila ay sinusunod ng gobernador, kapitan general, gwardiya sibil at iba pang may posisyon sa politika. Ang pamimira ng mga ito gamit ang ritual at turo ng simbahan at pagkamtam nito ng mga lupain. Sa panahon ng Espanyol ay nagkaroon ng paghahati-hati sa maraming pangkat o dibisyon na tinatawag na mga lahi. Ang hierarchy ng lahi sa Pilipinas ay pinaliwanag na nagsimula sa pinakamataas na antas o pangkat na may ranggo na mataas na kapangyarihan at otoridad at nagtatapos sa pangkat na mayroong pinakamababa ng mga karapatang kapangyarihan at otoridad. Peninsuales ang pinakamataas na antas. Ito ang mga isinilang sa Espanya. Sumunod ang Insulares. Insulares ang magkahalong katutubong ninuno ng mga Espanyol. Mistiso naman, katagang ito upang ilarawan ang mga taong halo-halo ang lahi, Pilipino at dayuhang ninuno. Indian naman ang ginagamit upang tukuyin ang katutubong Malay. At ang huli ay ang Negrito. Ang Negrito ang pinakamababang uri sa Pilipinas racial hierarchy. Kinatawan sa pangkat nito ang mga itim na negro na nagtatrabaho bilang paggawa sa Espanya. Lubusan ang nangyaring kaharasan ang natamo nila mula sa kapangyarihan noon at diskriminasyon at tinamasa sa mga mababa ang uri ng Estado. Meron isang pampanitikang pampolitiko na nagsanhi ng isang malaking gulo sa mga Kastila. Noong panahong 1872 at 1892, bumuo ng isang kilosang propaganda ang mga liberal na pinatapon sa Europa noong 1872. Nagsama-sama ang lahat ng Pilipinong may mataas na antas sa iba't ibang lugar sa Europa at lumikha ng isang pantay na samahan. At ito nga ay ang La Solidaridad. May layunin itong iparinig sa gobyerno ng Espanyol ang masaklap na kalagayan o estado na naranasan ng mga mamayan sa Pilipinas at ibunyag ang kalupitan ng mga praile. Kabilang din sa tiyak na layunin ay ang representasyon ng Pilipinas sa Cortes, sekularisasyon ng klero at legalisasyon ng pagkapantay-pantay ng Espanyol at Pilipino. Ang La Solidaridad ay ang opisyal na pahayagan ng kilusang propaganda at doon ay naging aktibo si Jose Rizal. Nagpasiklab ng damdamin ni Rizal ay ang Cavite Mutiny. Isa itong maikling pag-aalsa ng 200 na tropang Pilipino at mga manggagawa sa arsenal ng Cavite noong Enero 20, 1872. Layunin nito na tanggalin ang gobyerno ng Espanyol sa Pilipinas. Ito rin ang dahilan kung bakit nabitay sa garote ang tatlong paring martir na sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora na ikinagimbal ng bayan. Pagkatapos ng pag-aalsa, ang lahat ng sundalo sa arsenal ay pinatapon sa Mindanao. Pinadakip, binite at itinapon naman ang pinaghihinalaang sumuporta sa pag-aalsa. Ang Sucesos de las Islas Pilipina ay isa sa mga naunang libro tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas na isinulat ni Antonio Morga at binigyan ng anotasyon ni Jose Rizal. Panahong 1888 nang kopyahin ni Rizal at bigyan ng anotasyon ang Sucesos. Taong 1890 naman nang inilabas ni Rizal ang anotasyon. Kaya binigyan to ni Rizal ng anotasyon dahil sa kagustuhan ni Rizal na mapakita ang kasaysayan ng Pilipinas. Hindi lamang sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol, pati na rin sa lagay ng Pilipinas bago ito sakupin at ang kalagayan nito sa kasalukuyang panahon noon.
I'm busy. I'm assiduously reading all the ancient sources on the history of the Philippines, and I do not think I want to leave London until I have read all the books in manuscripts that have reference to the Philippines. I want to become the Filipino Blumentritt. Andiyan na pala ulit kayo. May nagtanong sa aking Instagram at Facebook. Ang lalabasyang nyo. Ay, may cellphone na. Napanalunan ko lang ito sa loto. Ang tanong sa akin ay, bakit nga daw ba napili ni Dr. Jose Rizal na gawa ng anotasyon ang gawa ni Antonio Morga? Bakit nga ba? Maraming kasagutan para dyan. Una ay, bihira lamang ang may kopya nito. Rare sa Ingles. Ang orihinal na kopya nito ay inilathala sa Mexico noong 1600 at may 25 kopya lamang ito noong ito ay sinalin sa ibang wika, inedit at ginawa ng anotasyon. Ang gawa rin ni Jose Rizal ay tutulungan dapat siya ni Antonio Regidor, ang mayaman niyang kaibigan na Espanyol na ipinatapon sa London sa pagiging sangkot sa naganap na pag-aalsa sa Cavite noong 1872. Ngunit, bigla na lang itong nagsabi sa kanya na hindi na kita matutulungan, kaibigan, sa pag-publish ng iyong akda. Ang sabi ng karamihan ay dahil ito ay nakakaranas ng rasismo dahil isa siyang Espanyol ngunit ipinatapon siya ng mga Espanyol sa ibang bansa. Karanas siya ng mga panlalait. May manuscript na si Jose Rizal ngunit wala namang publisher. Makaraan ng ilang buwan ng pag-edit nito ay dinala niya ang manuscript sa Paris dahil mas mura doon kaysa sa London. Ngunit mahigpit na ipinagbabawal ang mga kopya nito sa Pilipinas, lalo na noong 19th century, kagaya ng mga isulat niyang nobela gaya ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Nakasulat ito sa wikang Espanyol, kaya kakaunti lamang ang kayang makaintindi nito. Ang mga mayayaman na nakabili ng kopya ay takot pa rin basahin ito dahil takot sila sa gobyerno ng Espanya. Baka sila ay Pangalawang dahilan, ito ang natatanging gawang sibil. Karamihan sa gawa ay nakapokus sa Kristyanismo ng Espanya at kasaysayan ng Espanya sa Pilipinas, hindi kasaysayan ng Pilipinas. Ngunit sa Antonio Morga ay isang secular at walang pinapanigan kahit na siya ay isang Espanyol. Siya ay nakapokus lamang sa mga pangyayari sa politika at sa mga pamumuno ng mga gobernador general. Pati na rin sa huling kabanata ng kanyang libro ay itinalakay niya ang pre-Hispanic Filipinos na nakapukaw sa interes ni Rizal. Pangatlong dahilan, objektibo ang nilalaman ng kanyang akda. Ang mga manunulat noon ay
pawang mga istorya ng demonyo, himala, at pagpapakita ng mga Diyos at santo ang tema ng nilalaman ng mga akda. Ngunit si Antonio Borga ay kahit na isa ring Espanyol, gaya ng sabi ko kanina, ay katotohanan ang mga isinusulat. Kahit na minsan ay hindi ito tama. Kaya si Jose Rizal ay gumawa ng anotasyon nito upang itama ang orihinal na kopya. Ngunit hindi maiwasan punahin ang pagiging bias ni Rizal. Bakit? Siguro ay dahil na rin sa kanyang madilim na karanasan mula sa pananakop ng Espanya sa Pilipinas. Alam naman natin ang kanyang istorya, di ba? Lalo na sa kanyang pamilya at ang kanyang ina at sa karanasan niya noong nagpunta siya sa Madrid, Spain. Ngunit may exception dito. Ito ang mga Jesus, ang natatanging mga pari na nagpakita ng kanilang magandang reputasyon, lalo na sa pagtuturo sa mga Indio at pagmulat sa mga taong ito ng walang hinihinging kapalit. Pang-apat na dahilan, kahabag-habag ang kanyang sulat, lalo na sa parte ng mga Indios. Hindi siya nagpakita ng anumang bias at panlalait sa mga Indios, at tanging katapatan lamang ang kanyang ginagawang interpretasyon. Sabi nga ni Rizal kay Blumentritt, Borga is an excellent book, modern learned explorer, moderno sabio explorador, walang kasamang pamahiin at pagmamalabis. Panghuli, si Antonio Borga ay isang eyewitness at primary source ng kasaysayan ng Pilipinas. Magaling siya sa kanyang serbisyo, ngunit nang nagkaedad na, tumanda na, ay naging taliwas na ang kanyang ugali at paniniwala sa tamang gawain. Sa madaling salita, ay siya na ay naging corrupt na politician. Tama ba iyon? The country that once built ships of about 2,000 toneladas today has to go to foreign ports as Hong Kong to give the gold dredged from the poor in exchange of unserviceable cruisers. The rivers are blocked up, and navigation in the interior of the islands is perishing, thanks to the obstacles created by a timid and mistrusting system of government. Filipinas had a civilization of her own and was progressing armed with her own capacities and virtues. The Filipinos who joined this expedition to maintain the honor of Spain or extend the sway of her flag had to bid their country farewell forever. Entire areas were depopulated as a result, like Apanay, for instance, where a population of 50,000 families was reduced to 14,000 taxpayers in a little over half a century. This force, together with the forced labor for the building of ships, took the peasantry from the cultivation of their fertile fields. Spanish rapacity to discourage Filipino incentives. After reducing many Filipinos to slavery and forced labor, the encomenderos made the rest sell them their products at an insignificant price or for nothing, or cheated them with false measures. The impotent friars of the time, in order to free their parishioners from encomendero tyranny, could only advise them to stop work in the mines, abandon their industries, destroy their looms, pointing to them heaven as their sole hope. The Filipinos should not become the poor imitation of Spaniard. They should aim higher. If Spain refused their integration, then so much the better. Basilio and his friend could then take the lead in forming your own individuality and having the foundation of a Filipino nation. Then they could cultivate their own language, make it more widely known, keep alive our native culture of our people, and instead of aspiring to be mere province,
Aspire to be a nation. Develop an independent, not a colonial mentality. Noong pre-colonial, ayon kay Del Pilar, ang Pilipinas ay may inferior civilization. Na dahilan kaya ang sinasabing mother ng Pilipinas, which is Spain, sinivilize at Christianize nga ang bansa natin. Sabi naman ni Lopez Haina, ang Pilipinas ay isang primitive state na at nung nagkaroon ng civilization, nagatid ito ng enlightenment sa tao. Pero sabi naman ni Rizal na noon pa man, ay may sibilisasyon na ang Pilipinas at ito ay umuusbong. Noong colonial period, ayon kay Del Pilar, ang Comenderos ang unang ginatsadya ng civilizing mission. Pero ang mga praile ay nagtatag ng phylocracia na ninahadlangan ng pagunlad na hindi maiwasan. Sabi naman ni Lopez Haina, ang kapasidad ng Pilipino sa pagunlad ay nahadlangan ng monastic supremacy. Habang sabi naman ni Rizal, pagkasira at retrogression ang nangyayari sa ilalim ng pananuntunan ng Espanya. Tulad na lamang ng pagkawala ng virtud civico at pagkakaroon ng kanser sa lipunan sa huling bahagi ng ika-19 na siglo. Noong post-colonial period, ayon kay Del Pilar, ang friars ay dapat umalis. At sinabi niya na ang revolusyon ay may advantage pero mas mabuti at mainam ang liberal na reforma. Sabi naman ni Lopez Haina, dapat alisin ang patakaran ng praile. At kung noon ay hindi siya pabor sa revolusyon, ay nagiba na to dahil sa ang kalayaan ay nanalo sa dugo ng Pilipino. Samantalang sabi ni Rizal, ang paggamit ng kalayaan ay marahil dahil sa revolusyon. Pero ang taktika ay sa pamamagitan ng reforma. Ano nga ba ang social cancer? Ang social cancer ay sakit sa lipunan at kahit ang mga doktor ay di kayang lunasin ito. Tulad nga ng binanggit sa sucesos na the entire Spanish regime is the root of the social cancer. Social cancer is the Spanish dominance, phylocracy, and monastic supremacy. It is a disease that afflicted Filipinas. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi or mabagal ang pagunlad ng Pilipinas. Makikita at may larawan ang social cancer na isinulat ni Rizal sa Noli Me Tangere. Halimbawa nito ang korupsyon ng Catholic Church noong Spanish regime sa Pilipinas na pinaportray ni Padre Damaso at Padre Salvi. Nagkaroon ng kalaalitan si Jose Rizal at ito nga ay si De Los Reyes. Si De Los Reyes ay isang mamamahayag, negosyante, pinuno ng paggawa at isang miyembro ng Systematic Iglesia Pilipina Independiente. Nakapag-publish ng maraming libro, polyeto at artikulo. Kilala din siya bilang Father of Philippine Folklore. Dahil sa historian De Ilocos ni De Los Reyes, nainis si Rizal kay De Los Reyes dahil sa isang anunsyo nito sa anotasyon ni Rizal sa sucesos ni Morga. Tumugon si Rizal sa kanyang anunsyo, pero nainis si Rizal na tumugon siya sa isang panunuya na karaniwang itinagdala niya para sa mga praile at iba pang mga rasistang Espanyol. Tinuloy ni Rizal ang paghahanap ng mga pangunahing pagkukunan ng kasaysayan ng Pilipinas sa paghahanap ng kamalian ni De Los Reyes sa paggamit ng hindi mapagkakatiwalaan at hindi maasang mapagkukunan. Tulad ng sa ika-6 na siglo na praile, si Martin de Rada, na naglalarawan sa mga Indio bilang mamamatay tao, magnanakaw, matataas na kalalakihan, at mga duwag. Sinabi ni Rizal na marami siyang oras sa pagbabasa, hindi din siya umako ng hindi niya gawa, at nagbibigay din siya ng citation. Nabulag si Rizal sa kanyang pagkamakabayan. Nakalimutan niya ang layunin ng isang eskolar, ang pagtugis ng katotohanan para maitama ang pangangailangan ng propaganda laban sa mga Espanyol. Andyan na pala ulit kayo, kabataan. Ang tagal nyo, late na kayo. Magkukwento na naman ang inyong Lola Basha. Kukwento ko sa inyo ang kalupitan ng mga praile. Sila ay malulupit at mararahas. Mas nagiging maimpluwensya ang mga praile kaysa sa Spanish government. Bakit? Kay raming lupa ang kanilang inangkil
At isa sa mga issue ay ang sekularisasyon ng mga simbahan. Nang aabuso sila ng kababaihan na hindi katanggap-tanggap. Imbis na pagpapalalim ng espiritualidad, ang kanilang ituro ay ginagamit nila ang relihiyon upang makontrol ang mga tao. Sa bawat salita na kanilang bibigkasin sa homilya ay paniniwalaan na ng mga tao. Dahil sila lang naman ang pagkukunan ng balita noong panahong iyon. Walang Facebook, Instagram, dyaryo na para sa mayaman lamang. Wala talaga. Halimbawa na lamang ang sistema ng enkomendero na siyang nagpapahirap lalo sa mga Indio. Imbis na tulungan ng mga pari ay sinasabihan na lamang na iwan ang pagtatrabaho at magtiwala sa langit. Imbis na magbigay ng pantay-pantay na edukasyon, tanging inuutusan na lamang sila ng mga pari na mag-aral ng katekismo. Sino nga ba naman ang makakapansin sa maling gawain ng mga ito? Ang makapapansin lamang ay ang mga nakaaangat sapagkat alam nila kung ano ang tama at mali. Sila ay nakapag-aral at edukado. Nakasanayan na nila simula nung sila ipanganak. Ang mga Indio ay mahirap ang kanilang dinaranas na pamumuhay. Wala namang iba na mayroong kamalayan dito kundi ang edukado, di ba? Kaya sila ang mga eskolar na dapat tumulong sa pagbuo at pagpapatupad ng reforma para sa pagbabago at kalayaan ng mga Pilipino. Naintindihan nyo ba? Ikaw, nakakabasa ka ba? Iho, alam mo ba kung ano ka at sino ka? Hello. Pa-order nga ng fried chicken, McDo, Jollibee, at kung ano-ano pa. Gugutom na ako eh. Andyan na pala mga kabataan. Sige, babay na. Andyan na pala ulit kayo. Hindi kayo nagsasalita. Naiinis na ako sa inyo. May kwento na naman ang inyong Lola Basya. Ikakwento ko sa inyo. Bakit kailangan may magsulat ng kasaysayan ng Pilipinas? Sa rami ng historian, ay puro perspektibo na lamang ng mga Espanyol ang nakikita. Higit na kinakailangan ang pananaw ng mga Indio noong panahon na yun, lalo na sa pagsulat ng kasaysayan ng Pilipinas, upang walang manipulasyon ang mangyayari. Dumarami na ang bilang ng Hispanized Indios at Mestizos. Kaya nagkakaroon na ng problema sa kung ano nga ba ang tunay na pagkakakilanlan ng mga Indio. Hindi nila nakikilala ang kanilang sarili. Gusto na nila na sila ay nakaaangat at ayaw na nila na makaranas ng karahasan. Wala na silang pakialam sa nakabababa sa kanila. Mababa ang tingin sa mga Indio noon at wala silang pantay na karapatan at kalayaan na tinatamasa, kaya hindi nila alam kung ano ba ang tama o mali sa mga pinapagawa ng mga praile sa kanila, gaya ng mga nabanggit ko kanina. Kaya sabi ni Jose Rizal ay kailangan niya na magsulat ng kasaysayan ng Pilipinas bago pa dumating
ang mga arkeolohiya na magiging ebidensya. Ginamit niya ang wikang Espanyol upang gawing target ang Spanish government. Ang akda niya ay isang propaganda weapon para sa panlaban sa pang-aabuso ng mga Espanya, lalo na sa mga praile, at ipagmalaki ang kulturang Pilipino bago pa dumating ang mga Espanyol. Upang magkaroon tayo ng representative sa Spanish Cortes, magkaroon ng sekularisasyon sa simbahan, at mabigyan ng tamang pagkukunang kita ang mga Indios noon sa larangan ng agrikultura at industriya. Maaaring sinadya niya ang mga exaggeration sa kanyang akda, ngunit hindi natin maipagkakaila na isa ito sa mga naging daan upang mapalaganap ang ating kamalayan sa national identity natin bilang mga Pilipino. Ikaw na nakikinig, Pilipino ka ba? Ipinagmamalaki mo ba na Pilipino ka? O puro konnichiwa, annyeonghaseyo, ni hao ang iyong tinatangkilik? Bye! Paano kaya namuhay ang mga Pilipino noon? Ano kaya ang naging kalagayan nila? Kung alam kaya ni Rizal ang nangyayari ngayon sa Pilipinas, makikipaglaban pa rin kaya siya? Si Jose Rizal ay naging pambansang bayani ng Pilipinas dahil ipinaglaban niya ang kalayaan sa isang tahimik ngunit makapangyarihang paraan. Pinahayag niya ang kanyang pagmamahal sa Pilipinas sa pamamagitan sa kanyang mga nobela, sanaysay at artikulo, sa halip na sa pamamagitan ng paggamit ng puwersa o pananalaykay. Sa halip ay ginagamit niya ang kanyang mga sinulat upang mabuksan ang mga mata ng mga Pilipino. Noon, ginamit ang tripartite view ni Rizal sa pagbuo ng ideolohiya at propaganda ng KKK na nakakatulong sa paglaya ng Pilipinas mula sa Espanya. Ang pag-aaral sa kasaysayan ay nakatulong din upang mabigyan linaw sa atin kung bakit may mga kultura, tradisyon at paniniwala tayo na katulad sa ibang bansa. Ito ay bunga dahil sa maraming taon na pagsasakop sa atin ng dayuhang bansa na naging dahilan ng pagkakaroon natin ng colonial mentality. Kaya kailangan nating suriin kung ano ang mabuti na makakatulong o hindi sa paglago bilang isang buong bansa. Ang kasaysayan natin ay kailangan mas maintindihan pa at kailangan pa ng mabusising pag-aaral. Bilang pag-asa ng ating bayan, tayo ay inaasahang magpatuloy at maipasa ang kalamanan na pinamana ng ating ninuno. Bubuo tayo ng isang bansa na may isang mabuting layunin at bayanihan ang kultura na ating pagyayamanin. Ngayon, kinakailangan aralin natin ang pangyayari noon upang matuto tayo sa dapat o hindi dapat gawin. Tayo ang mga magiging susunod na leader ng bansa. Ating bigyan pugay ang mga taong napaglaban sa kalayaan ng ating bayan, noon man at ngayon. Gawin natin huwaran ang ating pambansang bayani at tinuring na inspirasyon sa pagiging isang leader at mabuting mamamayan. Ayon nga kay Rizal, ang di lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Sa pagtuklas o pag-aaral ng kasaysayan, magkakaroon tayo ng idea kung paano harapin ang hinaharap. Handa na ba kayo mga kabataan?